Heto na, isang tuta na naman ang kinawawa Sen Cayetano. Galit, binalatan, lakson, iyak, malala. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Boses ng Bayan PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Boses ng Bayan PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayan, syempre, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag natin kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Pakibisita niyo po yan at suportahan, ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook Reel posted by Reaction Pinas. Sa isang media interview, nagsalita si Senator Alan Peter Cayetano at nagbitiw siya ng medyo mabibigat na salita laban sa Blue Ribbon Committee report, chairman. So sabi niyo, the whole truth will come out next administration pa. Ano yun? To me, The whole truth will be come out in next administration. Ibig sabihin, lalabas ang katotohanan sa susunod pang administrasyon. Yun yung lagi ko sinasabi dito, mga katunay, di ba? isang sampal na mukha yun sa Blue Ribbon Committee na pinangungunuhan ni ano. Oo. Wala tayong maasahan ng katotohanan sa Blue Ribbon ngayon. Ganon ang dating. Oo, kung Ay, tutusin nako. talaga. Pakinggan natin si Senator Baka sila Cayetano. ron. The whole truth will come out next administration pa. Yeah. The reality is, di ba, bakit tayong nakapokus sa partial? Hindi pa nga na-unveil lahat eh. In fact, marami sa amin kasi binasa, we don't agree with the report. So hindi sa ayaw namin pumirma. Yeah, di ba? We have a lot of disagreements there. But why are we not talking? Ako personally, hindi pa tapos eh. Iniimbestiga mo marami, hindi lang ito marami pang yugto maraming nabubuksan. So for example, if you invited Zaldi ko, when he was still chairman ng appropriations, iba malamang sagot niya. Nung natanggal siya, iba sagot niya. Nung bumaliktad at sinasabi na at hindi siya, iba na naman storya. Hindi ko alam pag nahuli at pumunta dito kung iba. So our effort should be get him there or get key witnesses like him to get him to the Senate and to the DOJ and to the Ombudsman. Until then, diba, it's he said, she said, and ang problema, he said this noong January. But siya din, he said this noong October. But siya din, he said this last year, ganito. So paiba-iba eh. So sa hearing mo lang matetest yung credibility. Pero yung sabihin mo lang na, di ba, kahit ang sinungaling, hindi ibig sabihin lahat ng sabihin niya sinungaling, na sinungalingan. So kahit na yung pare, pastor, hindi pag nilagay mo dyan, 100% na sasabihin ay totoo. That's why you test them nga per statement. So I'm hoping we will finish the investigation. But if you ask me my opinion, the whole truth will come out next administration pa. Hindi, totoo yan. No? Pero parang sampal yan, no? Kay Lacson. Siyempre, parang sa totoo lang, parang walang kwenta talaga yung ginagawa ng investigasyon. Alam na talagang hindi naman talaga magkakaroon ng magandang resulta. Kumbaga, parang sinasabi na ni Senator Alan, parang ganun. Wala namang kwenta yung ginagawa mong investigasyon na yan. Hindi rin naman matatapos yan. Di ba? Unang-una, di ba? Kasi habang tumatagal, may mga lumalabas na tao eh. Na mga tumitistigo, may mga ganito, may mga bago tayong nadidinig. 'Di ba? Tapos ito naman si Laxi kontra ng kontra. 'Di ba? Imbis na pakinggan niya kung ano yung mga nadidinig niya, kukontrahin niya ngayon, kakalabanin niya ngayon. 'Di ba? Palalabasin niyang sinungaling. Kaya paano kaya malulutas tong problema na to kung pati siya nanghuhusga doon sa taong nagsasalita, doon sa testigo. Diba? Kaya talagang hindi matatapos to ngayong panahon na to. Ito, 2020, itong 2026. Kumbaga sa susunod pang administrasyon yan. Doon masusolusyonan yung flood control project na yan. Sa totoo lang. Doon matatapos yan. Oo. Kasi, wala na eh. Wala na silang ididepensa ng mga panahon na yun eh.
hindi na rin sila makakadepensa kung sakaling ang presidente noon ay iba na. Di ba? Siyempre, iba na yung presidente, iba na rin yung mga taong nakapalibot. Kumbaga yung mga alitap-tap nangalisan na. Oh. Aray nako! Aray nako! Ngayon, kinatalo Ang naman sakit. tayo ni General. Nang ginawa mo. Hindi ko na alam ang tuloy. Napakalaking sampal yun. Walang katotohanan ngayon. Dahil, I don't know. Ako rin, wala na akong aasahang katotohanan ngayon. Isa ako sa, I think, millions of Filipinos na dismayado na sa Blue Ribbon hearings. Dismayado na sa isang napakatapang na anti-corruption na fighter nung una. Taas ng respeto ko pagtingin ko kay General Senator Lacson. Ang ganda ng kanyang serbisyo sa sa PMA graduate. Sa experience ko, halos lahat, 99% ng mga PMA graduates na nakatrabaho ko o kakilala ko matitino. Ako dati, totoo bilib ako dyan kay Senator Lacson. Oo, gusto ko yung prinsipyo ni Senator Lacson. Kaso nga lang ito, yung mga nagdaan na to, di ba? Parang biglang nagbago. Di ba? Yung tigas niya, yung pagiging Lacson niya, syempre mapapanood na yung pelikula niya, tapos yung mga ginawa niya, di ba? Mga ginawa niya noon. Senador siya noon, isa sa mga lumaban kay ano noon eh. Mas kasama siya doon sa lumaban kay GMA ng mga panahon. Kita nyo naman. Parang yung prinsipyo niya noon, talagang karespe-respeto. Pero ngayon talagang, ewan ko ba kung ano nangyari sa prinsipyo ni Lacson ngayon. Parang biglang nagbago, naglaho. Diba? Ano ba, nagka-trauma ba siya nung mga nangyari? Kasi alam ko nagtago siya, diba? Nung panahon ni Gloria ba yan? Siguro parang ayoko ng kalabanin ng gobyerno, ayoko ng kalabanin ng administrasyon. Kasi di ba kinalaban nila nun yan, di ba? Alam ko, parang correct me if I'm wrong, mga katunay. Di ba? Parang siguro na trauma na siya. Nandyan sa kanila ang courage, loyalty, integrity. So dahil PMAyer si Senator Lacson, silang dalawa noon ni Mayor Magalong and Senator Lacson, yun yung mga tinitingala ko pagdating sa laban sa korupsyon. Nakakatuwa. Oo. At meron tayong katulad nila na nagsasalita, binubulgar ang mga katiwalian ng administrasyong ito. Kaya nung nanalo si Senator Lacson para sa 20th Congress, although hindi ko binoto, dahil diretso ako, Duterte plus 2. Nung nanalo siya, okay pa rin. Dahil alam ko yung record niya. Kaya lang nung naging chairman na siya ng Blue Ribbon at lumabas na yung testimonyo ni Master Sergeant Orly Gutesa, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Imbes na ipurso niya ang lead. Dahil to me, kung ako ang investigador, kung akong chairman, nako, ipupurso ko ngayon yung kay Gutesa. Kailangan Itutuloy-tuloy mo na yon kasi nakikita mo na, yan na yun, naliliwanagan eh. Tapos may mga dumadagdag pang ibang testigo eh. Di ba? Doon pa lang, magiging ano na. Kaso hindi eh. Ang ginagawa niya kasi pinipigil niya eh. Di ba? Yung pigil, hindi yung pigil na, itigilan. Yung pigil niya simple eh. Di ba? Simple na nahahalata natin eh. Kaya tuloy nasasabi ng iba kay Laxi na, may pinagtatakpang ka, may pinapanigang ka, may kinakatigang ka. Kasi kung tutuusin sa investigasyon niya sa Blue Ribbon, masakit mang isipin, masakit mang madinig, talagang wala naman talagang mangyayari. Isang kalokohan lang talaga. Parang ano lang yan, parang isang malaking palabas lang. Ang gusto niyo lang naman dyan pag-usapan talaga sa Senado, yung impeachment ni BP Sara eh. Hindi naman talaga yung hindi naman talaga yung flood control na yan eh. Kasi syempre kapag talagang naging presidente si BP Sara, malabong hindi buksan ni BP Sara yung flood control na yan. Siguradong bubuksan niya yan. Kaya nga sinabi ni Senator Cayetano kung magkakaroon ng kalutasan at kasagutan niyang mga yan, yung flood control project na yan, sa susunod pang administrasyon. Hindi ngayon.
'Di ba? Kaya talagang pukpok. Talagang gusto nilang pukpukin ang impeachment ni VP Sara. Yun. Kaya hindi naman sila interesado sa mga flood control na yan. 'Di ba? Kasi kung sakaling matalo si VP Sara, mapapaliwala na talaga yan. Kung ang magiging presidente, katropa din nila, wala na. Wala na yan. Wala nang mangyayari dyan. Oh, sino ipapakulong nila? Si Cheese. Kung sino pa yung mga taong hindi involved sa mga ganon, na hindi naman natin nakikita talaga na kurap, sila pa yung makukulong. Sila pa yung mananagot. Comedy na nga ngayon yung Blue Ribbon, hindi katulad nung hawak-hawak pa ni Marcoleta. Ang laki talaga ng pinagkaiba. Kanya hindi eh. Nagduda siya kay Gutesa. Oh, yun. Mamaya Yun na, sinasabi na. resign. Mantakin mo Mamaya, bumalik. Ano ba yun? Oo. Nagdududa ka sa sarili mo. Nung lumabas ang Gustigo. Brave 18 Marines, lalo na. Oo, isa pa yun. Nakakadismaya ang ginawa ni Senator Lacson sa testimony ng Brave 18 Marines. Kaya ako, I agree with Senator Alan Peter Cayetano, wala na tayong aasahan na katotohanan ngayon. Next administration na. Kaya, mga kapwa ko DDS, kapit bisig lang. Tulungan natin na may upo ang isang VP Sara dahil nagsalita na siya. Walang patawad sa mga magnanakaw. Yung mga nag-traitor sa akin, nang dahil sa politika, normal lang yon dahil ganyan yung mga politika. Kailang kung nag-traitor kayo sa taong bayan, meaning maleta gang, humanda kayo, hindi ko kayo patatawarin. Di ba? Sarap pakinggan. So, sana malampasan ni VP Sara itong impeachment Yes. trial. Magbotohan na sa Kamara, plenary. To me, given na yun sa akin. Sige. Makakuha kayo ng more than 106 signatures. No problem. Kayo sa tingin nyo mga katunay, si VP Sara ba ay mai-impeach? Ayan comment nyo naman sa comment box. No? Kumbaga sa Senado ba, papanig ba sila kay VP Sara? Mas lamang ba yung papanig sa kanya? O mas lamang yung mga mag-i-impeach sa kanya? Diba? Ano kaya ang mangyayari? Tayo, inaabangan natin yan kasi gusto nating makita talaga kung ano ang paninindigan ng Senado. Diba? Kung may sarili silang prinsipyo, kung anong prinsipyo meron sila. Dahil ang totoong labanan ay sa impeachment trial. May nabasa ko kanina na siyam na senador na siguradong boboto sa acquittal ni VP Sara. Hindi yung minority 9 eh. Tingnan ko lang, maalala ko yun. Kasi isinama niya doon Pia Cayetano, Uy, Loren Ligarda. uy. Yeah. Majority to Loren Ligarda and Pia Cayetano Oo. plus 7. Ang naalis sa minority is si Escudero at saka si Joel Villanueva. Para sa akin, Villanueva and Escudero, boboto pa rin pabor kay VP Sara. Kaya magiging 11. Sure yan. Yung magkapatid na... Lalo na yung dalawang yan sinasabit sa di ba? Sa flood control, di ba? Siyempre, kanino pa ba sila papanig? Bilyar, sa tingin ko, kung magkagipitan, pwedeng mag-abstain yun. Kailang hindi boboto ng conviction ni VP Sara. Pabor pa rin kay VP Sara yung magkapatid na Bilyar. O, panalong-panalo na po tayo. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Boses ng Bayan PH. At syempre nato ngayon natin ang boses na yun at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm PT and I'm out. Peace.